Ito po ay talaga nakakaalarma at paiigtingin pa po natin ang sa utos na rin po ng ating administrasyon na imbestigahan ng malalim para malaman po natin kung ano man ang katotohanan patungkol po dito. Nababahala ang Malacanang sa ulat ng National Security Council o NSC na may mga indikasyon ng posibleng pakikialam ng China sa 2025 midterm elections. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nakarating na kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang impormasyon na ito. Sa kasalukuyan, patuloy pa niya itong iniimbestigahan sa gitna ng pagtanggi ng Beijing sa isyung ito. Sa pahayag na inilabas kahapon ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Guo Jiakun, dumepensa ang China sa issue. Sinabi nito na wala silang interes sa 2025 midterm elections na gaganapin sa Pilipinas sa darating na Mayo. Anya hindi sila nanghihimasok sa mga panloob na issue ng ibang mga bansa. Ayon naman kay National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya, makikipag-ugnayan sila sa National Bureau of Investigation para sa case build-up ng kaso at papanagutin kung mapatunayan ang mga Pilipinong sangkot sa isyung ito. Pangunahin sa iimbestigahan ang kumpanya na sinasabing kausap ng China dito sa bansa. Ito na yung sisimulan nating investigasyon based doon sa naging pagsisiwalat ni Senator Tolentino. The NBI was there and the National Bureau of trabaho ng NBI na imbestigahan na itong Infinitus Company na siyang may kontrata sa Chinese Embassy. Sabi ni Malaya, malinaw na lumitaw sa pagdinig sa Senado na hindi lamang ang narrative ng China ang ginagawa ng mga troll farm, kundi may malinaw anya na intensyon ang mga ito na mangialam sa politika sa bansa. We will work closely with the National Bureau of Investigation para makapag-case build up. Kasi nga may mga cohort sila sa Pilipino. So those Philippine nationals should be made to account kung lalabas doon sa investigasyon based sa ebidensyang linabas ni Senator Tolentino na ganito nga yung kanilang ginagawa. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.